1 Thessalonians chapter 3, 1 Thessalonians chapter 3. Alright. We need to understand nga ang Book of Thessalonians, ang pinaka-theme sini is the second coming of Christ. It's about the end times. Okay? Ang madali na lang ang pagbalik sa aton nga Ginoo. So, very relevant and very fitted gid, no, sa aton panahon subong. So, 13 ba lang naka-verses, basahon nato ni. Okay? Amen? So, open your Bibles with you. Paki-share, no, sa mga wala Bibles. Alright. Sige, paki-share sa ila. Okay. We should understand, no, the importance of the Word of God. Okay? Importante lagi pirmi sa panguna-una naton ang pulong sa Ginoo. Importante ini kayo. Verse 1 down to verse number 13. Are you there? Say amen. Are you saved? Okay, so basahon naton dungan kag matigda. Go with me now. Wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone, and sent Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith, that no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, and you know, for this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you. Therefore, brethren, we were comforted over you in all our afflictions and distress by your faith. For now we live, if ye stand fast in the Lord. For what thanks can we render to God again for you? For all the joy wherewith we joy for your sakes before your God, night and day, praying exceedingly that we might see your face, and might perfect that which is lacking in your faith. Now God himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you. To the end, he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. Mag-pray ta. Once again, dear Father, in Jesus' name, we thank you for this special day. Not only because it is a celebration of the birthday of your man, Pastor Ronel, but most of all, O Lord, it is the day wherein we worship you, we celebrate your resurrection, commemorating, O God, the day when you resurrected from the dead, and to live forevermore. And therefore, we are serving a living God. You are alive, and you are a living Savior and a resurrected Savior, and thus we have really the reason to rejoice and to worship you and to serve you, because our worship and service is not in vain. Thank you so much. Ikaw magpanguna sa amon sining hapon. Istorya kami pagis yung mga pulong. Gamitan ko boss mga alagad to preach simply, clearly, and that everyone will have a heart that is teachable, humble, receptive, and is committed to apply whatever your word says. I am praying that your name be magnified in the midst of us. This is my prayer in Jesus' name.
Amen and amen. Amen. Okay? Amen. Again, we know ang Diyos, ang aton Ginoong Jesucristo, dali na lang siya magbalik. Okay? Kag sa iya mapagbalik, it is very important nga plastaron naton ang aton mga tagipusoon sang tama. Kag ang gabuhi sang simbahan, siyempre, mag-aumpisa ina sa alagad sang Ginoo. Are you with me? No? Kaya malamang kita nga ang membro iya, masunod malang na sa pastor. Alright? Ang membro iya, masunod malang na sa alagad sa Ginoo. Sa alagad sa Diyos, kasunod sa pastor. I mean, sa Ginoo. Amen. Okay lang ka mo? Amen. Napangapi ka mo ay? Oo. Ako gani nakapangapi, pero doon kadula-dula pangakon nga panguna-una. Alright. Now, ang point natin sa sining hapon is, now I will be preaching about the pastor's heart before Christ's second coming. Okay? The pastor's heart. Very important, kabalo mo ang tagipusoon, ang kondisyon sa tagipusoon sa alagad sa Diyos. Amen. Now, libralo ba tira na ito, no? Ang statement nga, the heart of the problem is the problem of the heart. Right. Every problem starts from the heart. Right. Amen. Kag hindi dira accepted ang alagad sa Diyos. Right. Hindi kami dira accepted. Pag ang amon nagipusoon, sumala na. Pag ang amon nagipusoon, mag-autoran, hindi na tama. Well, dira mag-aumpisa ang problema nga mag-manifest sa amon kabuhi. You see? Kaya hindi man natin manigar may mga alagad sa Ginooman nga nagkalatumba. Right. May mga alagad sa Diyos, mga kauturan, nga napukan sila sa pagpangalagad, no? Naging biktima sila instead nga maging victor. Why is that so? Where did it begin? Where did it begin? Sa heart. Sa naging pusoon. Actually, kung basahon natin diri ang chapter 3, kung lang daw natin daw ginoperahan diri si Pablo, kag ginpakita ang iyang tagipusoon. Ginpakita niya, ginbuksan niya ang iyang tagipusoon, kag ginpakita niya sa simbahan sa Thessalonica. Okay? So we need to understand nga 3 weeks lang si Pablo sa Thessalonica. 3 lang siya dito ka simana. 3 Sabbaths. Ngaman, because of persecution, kinahanglan niya magsaylo sa Berea. No? Bago sa pag-ingabot sa iya, kinahanglan niya magsaylo sa Berea. Pero ang ganami, ang ganami bala, si Pablo nagtiner lang. 3 lang siya kasimana sa Thessalonica. Pero grabe, no, day and night ang pagtudlo niya sa ila. Kaya ang simbahan sa Thessalonica, isa sa mga simbahan nga naging makita na itong basahon na sa Bible, naging great ang ila testimony. You see? 3 lang si Pablo kasimana sa ila. Are you with me? So buwan sa lingkod, nakita natin ini nga ang ila tagipusoon, right man. As they have seen the heart of the Apostle Paul, are you listening? No? Yung pamati ka mo? Sa nakita nila ang tagipusoon ni Pablo, mga kauturan, so madabo sa ila at na-influence to have a heart like the heart of the man of God. Okay? Nakaangkol sila tagipusoon katulad sa tagipusoon ni Apostol Pablo. Okay? Kagabala mo mga kauturan, it's good, no? Nga panilagan ng aton pastor. Panilagan yung inyo pastor. Amen? Tagbasahon nyo kung ano ang ulod sa niya tagipusoon.
Kay makita man na, daway maghambal siya, mabatian nyo man na. Daway maggawi siya, mabalad man ninyo na kung ano ang iya heart towards sa Diyos, towards sa ministry, towards sa inyo. Amen? Are you with me? Now, very, very important ang condition sa heart sa inyong pastor. That is why you need to pray for your pastor. Pray for your pastor. Okay? Pangamuyuan nyo ang alagad sa Diyos. Why? We have also our own weaknesses. May mga kakulangan man kami. Hindi kami perfecto. Hindi kami superman. We are only living and functioning by the grace and by the mercy of God. Hindi kami pwede magsiling, ako pa, kay pastor ko, grabe niya. No! It is only by the grace of God. It is only by the strength of God. Like the Apostle Paul, ano ang ba niya? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Inako ni Pablo, napon siya lang, may kakulangan siya, hindi niya kaya, pero salamat, may ara Diyos na nagahatag sa iya, sa kusog, kag salamat, may ara mga membro na nagapangamuyo para makaangkon siya sa tagipuson that will be dependent upon the Lord. Amen. That's why always pray for your pastor. Amen. Pray that the Lord will give him a good heart. That the Lord will give him a godly heart. Amen. Amen? That the Lord will give him a great heart. Amen. Like the heart of God. Amen. And the Lord, pray that he will have a heart that is God-glorifying. Amen. A God-glorifying one. Okay? So, very, very important nga makita natin ang heart sa kalagad sa Diyos. Okay? Now, ang una, no? Makita natin the heart of the pastor or the heart of the pastor should be a concerned heart. Concerned heart. Lantawa sila niya sa verse number 1. Wherefore, while we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone. Mabati, lantawa pala, hindi mahapos ang ila sitwasyon during that time. Ginahingadot sila, ginalaga si Pablo, ginatiguha sa matatsyon. Alright? Pero siling niya bangon sang iyang pagkabalaka. Anong ginimo niya? Look at verse 2. And send Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to what? Establish you and to comfort you concerning your faith. Sili ni Pablo, di bali na, nga mabilib ko di, nga mag-isahadon ko. Ang importante, kamo, kaya nabalaka si Pablo sa ila. So pinadalaya si Timothy dito, nagpabilin siya sa Athens, gaisahano na lang siya, pero sila niya di bali, agwantahon ko ni, because concerned si Pablo sa kabuhi sa mga taga-Thessalonica. Ang concern na tagipusoon mga kauturan, may ara siya affection towards the believers. Amen? May affection siya. Ang heart niya para sa mga tumuloo. Ang mga isa, wala ninyo naintindihan. Ang inyong pastor, no? Ang pagkabalaka sa inyo, ang pagpamamuyo niya, wala kamo, may mga gapi, may mga tinion, nga nagaluhod sa Ginoo, nagahilibiyon, nagapray para sa inyo. Bangon sa inyo ang pagkabalaka. Amen? Sila niya, di bali na, mag-isahanan ko di, no? Bayaan ko ni Timothy, ipadala sa inyo, ang importante, nga, ano ko no, mabuligan sila. No? He has the affection. A concerned heart has affection towards the believers. Okay? He has the concern about their afflictions. Okay? Ang ila kapipitan may pagkabalaka si Pablo. Okay? Kabalo si Pablo nga, of course,
Tungod kag mag-mature ang tumuluo, madali siya, madala sa kapipitan. Are you with me? Wala ba ang isa ka bagay nga nagpauntad, nagpabackslide sa madamo ng mga tumuluo, ang kapipitan, ang kasakitan, ang kabudlayan. Pero mamatingin mo, ang aton subong kabudlayan, wala diya ka malingking sa kabudlayan nila sa muna. Oo. Why niya ka malingking? Ang aton di ka pag-antos, why niya ka malingking? Kaysa aton niya, why pag ating ginapamatay dito sa ilay ang panahon, ginapamatay mo. Ginapriso. You see? Ginapanglaga sila, galalakta sila. Sa aton panahon, wala. Okay? So, kung i-compare sa ila, ang mga kapipitan naton, hindi pariya sa ila kabudlay. No? So, makita na ito mga kauturan niya, may concern si Pablo na nungod sa ilang mga kapipitan. Look at sa verses 3 and 4. Yeah, that no man should be moved by these afflictions. Yeah, natali, wala sa may magbatayog gikan sa sining mga kapipitan. Kaya sila niya, sa inyo kaugalingon, nakaibalo ka mo that we are appointed there unto. Ano mo siya silingon? No? Ya, normal ina. Ang may kapipitan, normal na. Ang may problema nga mag-abot, normal na. Pero kisa, hindi natin maintindihan. Kisa, ginabasol ta. Kay nagbaptis na kita. Hello? Amen. Kung isa may makatao mahambal, na amuna, nagmasakit ka, kay nagsaylo-saylo ka, kay nagbaptis-baptis ka. Nakagisin na. Ha? Binilantan bata muna, indabaan ka mo, kay may relihiyo, nagit ka mo, nagsaylo-saylo pa ka mo sa baptis. Ha? Oh. Ang isa na muna ka Bible student, small battery ball, sa nagmasakit siya, ang ilang kaingon, nagsilinga, siya ay, lang masakit si Juan, no? Ano nga nagbaptis mo, nang masakit siya, no? Siling ko, to, hamalon sila. Kadto sinabi sa may ospital. Mangkuto ni naabi kung ang tanan nga na-admit sa ospital, puro baptist. Mangkuto kung ang tanan niya sa ospital, puro baptist. Kaya napati ko na yun sa ila. Daw may punto sila, although hindi 100%, pero daw may punto sila. Kung ang tanan niya ara sa ospital, baptist, kag ang hindi mga baptist, walang ikamasakit. Alam ba ni Pablo? Siling niya, appointed kita dira. Maagyan na gitna. Mamasakit na kay Ari pataya sa lawas niya, matinulungon. Part na yan sa kabuhitan may kabudlayan. Ano nga ba sa Job chapter 14? Man that is born of a woman is, ano? Full of trouble. Hello? Ha? Babae man si nanay mo? Bahay si nanay mo? Tino nga ba sa Bible? Ang natawo sa babae, puno. Saan kagamo? Busa yung may kagamo, gintaya ng magyan. Ikaw to, nanay mo, bahay man? Sure ka? Basilaki si nanay mo? Bahay man? Di maagi ka din sa kagamo. Amo na kung isa kagamo ka mo sa utod mo. Mo siligon, kay normal na ya sa aton nga natawo sining kalibutan. Hindi tayo pag-ibasol kay nagbaptis kita. Kaya wala man yan naghambal ang Ginoo kung magbaptis ka, wala na problema. Amen? Oh. Kaya may naghambal ang Diyos na nagbato ka sa Ginoo, wala na problema. May problema pa kay ari pa kita di. Amen? May problema na kay ari pa tadi. You see? So ang concern lang iya, bala ka mo, bala ni Pablo nga nagkuran ng problema, ang concern lang yan ni Pablo, nga basi magbalakslide sila, bakit sa problema.
No? Eh di, balaan mo yun ni Pablo, wala isa may mahimo sa problema, kay normal na. Maagyan na na. So, kinanglalon maintindihan ka lang. Amen. Okay lang ka mo? Amen. Ito lang kung hindi ka di maintindihan pag ako sa problema, mamasol ka. Right. Oh, masilin ka nga, tungkod mo. Oh, nag-baptist. May problema. Nasa mo yung pag-baptist, may problema. How? Ha? Kag sigurado ka lang kung mag-untat ka sa pagka-baptist mo, wala na problema? Ha? Kung magbalik ka sa inom, wala ka na problema? Magbalik ka sa sugal, wala ka na problema? Magbalik ka sa pagka-marites mo, wala ka na problema? Ha? O, magbalik ka sa pagka-inadik-adik, wala na problema? Magbalik ka sa pagkatuklo, wala na problema? O, sige rin yung kabe. Right. Amen. Kaya kung mag-baptist na rin, may problema. May problema, pero salamat. Ara tayo sa Diyos. Bangon niya gatindog ka sa Diyos. Amen. Hindi tayo nagka-problema, bangon sa kalukuhan, kapag imo sa palain. You see? Ang heart ng pastor, wala lang ang mga balo, nakabalaka na sa libro. Nakabalaka na. Kita nyo, nagtawa kung may problema ka mo, mabalance ang pastor, kantuan ka mo, mga muyo ka mo. Correct? Oh. Verse 4. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation even as it came to pass, and you know. Sila niya, bisan nangarap ako sa inyo, gintudlo ko na ni sa inyo, mamaantos ta. Ay, may bagyan na ginapag-antos. Hello? Matimayo. Bisan may pag-antos, dapat maglabaw ang kalipay bilang mga anak sa Diyos. Amen. Huwag na may mahimo, kundi i-overcome ta ang pag-antos. Paagi sa pag-angkon sang kalipay, bisan may pag-antos. Hindi no? Nang ina ba lang, makakabuhi na ta. Nga ga-enjoy na ta pati sa pag-antos. Amen. Ina ba lang, no? Sa una, kung wala ka ka-intindi, masiling ka nga, pinamalhan naman. Hello? Utan lang. Amen. Na? Hindi pag-abot na doon sa punto nga. Amen. Salamat, Lord. Guwapo ning pinamalhan. Amen. Guwapo ning laswa. Amen. You see? Inang matuto na tabalang abisan ka budlayan, i-enjoy ta? Amen. Na? Nga bisan na sakitan kita, nakadlaw lang gyapon na. Amen. Diba? Nga man, dako-dako ng bulig. Kaya kung pasundan mo lang, ang problema, di ka na kayuhong. Right. Sa nyo? Basi atakihon, basi takipusoon. Right. Oh! Amo na yung hanggang sa Bible, ano ko no? Ha? A merry heart doeth good like a medicine. Mati, ang malipayon nga tagipusoon, bulong. Bulong. Amen. Bulong. Amen. Ha? Lantawa bala kung ikaw na konsumisyon. Ha? Dali ka magmasakit. Ang iban nga kanipong. Ang iban nga ka-depress. Ang iban nga buang. Pero lantawa, na kung malipayon ka, dugay ka pa magtigulang. Ga-increase ang face value. No? Pag malipayon ka. Amen? Amen. Bisan kulang ka na. Pero itsura mo, na bata lang. Ang itsura lang, hindi ang buot. No? Kaya kalawa nila yan na, kulang ka ng buot mo, na bata. Ang itsura lang. No? Naintindihan nyo? Oh. Pero may mga araw, mabata pa. Kaya magmudal lang, puro lang problema, ang kinainisip, kang ginapagalibugan, wala na panahon magyuhong, kabata pa, ang itsura niya, tigulang na.
One time, pagpagunting ko, may nakadungan ko. Yabaso, daway na ko panahon makapagunting nga, no? Yung pila ka nag-ani, sila niya 40. Pag sila niya na 40, pero ang itsura ya, daw 65. No? Siling ko ako 52. Pero ang itsura daw 40. Amen. Amen. Makala mo man pag-igon mo? Mas tigulang sa tulukon kay sakon. Ha? Ngaman, ikay natuto tayo magkadlaw, bisan may problema. Mag-enjoy lang, bisan may problema. No, amo ni ang gusto ni Pablo, may pagkabalaka si Pablo sa ila. Alright? Kag sila niya diri, sa verse number 5, for this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and your labor be in vain. Ang ibalaka ni Pablo sa ila, hindi gusto si Pablo nga maging ano sila, no? Mabiktima sila sa pagsulay sa kaaway. Now, about the adversary's temptation towards the believers. Nakita nyo? Ha? Ang iya pagkabalaka sa ila nga hindi sila masulay sang panulay. Ang nagasulay ang panulay, ha? Ang Diyos iya nagatilaw. May pagtilaw iya na sa Diyos. Ang pagsulay iya na sa panulay. Hindi ka magulog, baylang ng sidugi. Baylang na. Okay? Anong himuon sa nyawa? Kakasun kita sa pagtuo. Pauntaton kita sa pagpangalaga sa Diyos. Kuhaon niyang gana mo sa pagsimba. Hello? Ha? Kuhaon niyang gana mo. Okay? Ano siling mo na? Ay. Pinanghay-hay ka. Gawali ka pinanghay-hay kayo mo. Ay, saan ka pa rin matapos na? Katuyo-tuyo na. Ha? Saan ka pa rin matapos si Pastor man? Kadugay. Muna imo sa Yawa. So concerned na ang alagad sa Diyos. Hindi gusto ang alagad sa Diyos nga mamati kita sa pagsulay sa panulay. Kaya tinutuyo sa panulay kupuon ang pagtuo sa tumuloo. Pauntaton sa pagpangalagad at pagsimba sa Diyos. Kuhaon niya ang kalipay mo sa pagsimba, pag-alagad sa Diyos. That is the reason why na dapat iset na ninyo, na i-enjoy nyo ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang pagsimba hindi pa muto-muto, iset na natin, ma-enjoy ko sa pagpangalagad sa Ginoo. No matter what, bisan may problema, hindi ko na pag-ialaw na spoil ang akong pagpangalagad, pagpagsimba sa Diyos. Hindi ka lang mabalaan nga may problema ka nga aman. Bangod mga kauturan nga, may kalipay ka lang yapon. So, mo ng concern. Sa verse number 2, ang concern sa alagad sa Ginoo is the advancement of the believers. Amen? The advancement. Ano na? Ang maturity sa mga tumuluo. Okay? Ang pagtubo sa mga tumuluo. Huwag mga mo na tingala, ng inyo, pastor, may morning devotion. Hello? May Sunday school. May wali sa aga. Ang iba niyo wala kahit hindi masiling na nga. Nanawin na nihay. Nastapag sa hapon. May Sunday school na, may wali sa aga, may hapon pagin. Lumasululukan na kita kang wali. Ha? Hello? Right. Hindi! Hindi dapat natakaan! Kaya kinalano na para mag-improve kita, mag-develop kita, mag-grow kita, mag-mature kita, mag-advance ang ato ni Hiba
the more man ka-grow ang atong pagtuo. Lantawan nyo. Lantawan nyo. Sinong mga tao nga confident? Ang mga tao nga mako? Ang may minabalaan? Hindi. Ang confident nga mga tao, inang nakabalo. Ha? Walang tawa. Kung kisa iban sa inyo, nahadlukan ng sulwining, kay nahadlukan, basi kung makasugata ka sa makwestiyon. Correct? Right. Kay nabalaan mo, daway ka sa isabat. Pero pag ikaw, Brad, kabalo, huwag kaya mulbaan. Dahil na mamangkot man sila, kabalo ka man magsabat. Amen. Diba? Confident ka. Oh. Kisa inablang sa mga may mga bagay na inang hindi ta kabalo, hindi ta confident. Right. Para sa isa katao. Bago lang sa nagkanto sa syudad. Nang bago lang na bala ng amuhon mo na o katubod. Pero namin man kayo medyo may pinanilag, panilag man siya lang. Hindi pulok-pulok. Hindi siya kabalo, pero kapanilag siya. Kadtong Ilocano, pagka mo na sa Ilocano, tubod. Inom siya. Uhaw man siya mo. Ilag siya mo na. Oh, tapos na rin. Kuha sa sang baso. Amoy man na o. Why? Ay, balik siya. Pungko naman sa panilag siya. Doon, mawala lang lang. Cebuano, katong Cebuano. Amo ng Cebuano. Tubod! Inom! Wala na tao, isang na sa, kuha naman sa baso. Uy, kapon! Balik siya, panilag naman siya. Oh. Kadto naman ang Tagalog. Pag amo na sa Tagalog, tubod! Sang paghalin, isa na sa, kaso, pag amo na po, uy, kapon! Nakik na sa, sila niya, naano rin inyo ang gripo ni man? Kung Cebuano, tubod! Kung Ilocano, tubod! Kung Tagalog, tubod! Dindig niya sang Ilonggo! Amen. Kita mo, mga akig ka lang, pero sa lugar, hindi may natapakan na sa talo. Hindi natapakan. So kung high-tech na yan, no, magnetic na siya, no, sensor na lang, mapagka mo matubod, pagkuha mo, dugay-dugay, mapakain na lang siya. Tingin tayo na, agad tahon mo na lang yung imo, yung uhaw eh. Hindi ka na lang yung kailom eh. Right. Kaya ulang ka sa hibalo mo. Amo man na sa pulong sa Diyos, taning ma-take off ka pa, taning taas pang imo magbutan, mas ma-enjoy ka pa tayo sa imo Christian life, mas manamian ka pa tayo magsimba. Kabalo ka mo, kung ulang ka sa hibalo, takan ka magsimba, takan ka mamating wali. Amen? Kung kumayo to, pamati mayo, intindihan, ilonggo, wali ko to, ilonggo. Ha? Mati mayo para hindi ka takan. Pagkagam. Na, hindi mag-slout kay dali ka na tuyhon. Right. Okay? Oh. Amen? Amen. Mati mayo para may magkuha ka mo, pagpuling nyo, kung mang-coach nanay nyo, tinuwalin ni pastor, ilang kata pastor. Mama. Intindihan nyo. Ha? The pastor's heart is a concerned heart. Amen. Number 2, not only a concerned heart, but a committed heart. Committed heart. Okay? Natawa ang commitment niya. Natawa yung commitment niya. Thank you. Sa verse number 1, siling ko kaina, willing siya mag-sacrifice ang iya kaugalingon. Committed siya. Bisan mag-isahanon siya, kakayanin. Para sa mga tumulo. Naintindihan nyo? Balo ka mo nga may mga tinion ng inyong pastor. Feeling niya, isahanon na lang siya. Right. Pero still, ginabatas niya. Why siya nag-atras? Nga bangod may committed siya na tagipusoon. Ang tagipusoon na committed, bisan ano mo na kapahog, bisan ano ng kabudlayan, hindi mo na iya mapatras. Pero ang tao nga wala commitment, wala mo pa na mapahog,
Na? Naintindihan nyo? Oh, pero tao nga wala commitment, damo na rason. Di ba sambar sa Bible? Ginsugo na, anong kanya? Hindi, may leon sa kwa. Oh. Pero pag ikaw yung committed, leon. May leon man. Are you with me? Na? Committed to sacrifice for the ministry. Committed to serve God and His ministry. Committed sa pagpangalagad. Amo na ang alagad sa Diyos. Ha? Hindi gaundat, sige lang. Kaya na, gasiel siya, bao pastor. Damo mga libro ng buluha pa. Ha? Pero, ang nami lang, huwag sa gaundat. Amen. Ang lain sila, kung ang inyong pastor sila nga, buhatan ko ah! Hello? Na? Kaya naguluha sila, buhatan ko ah! Untat man ko! Normally na sa ministry, may gagwa. Siling ko sa church sa Ahoy, mas madamo iya ang naguluha kaysa nabilin. Siling ko sobrang na libong mga nabaptaisan. Pero ang attendance kung Domingo, ara sa mga 180 to 200 plus. Kung Domingo, you see? Hasta sa 300, ipila lang na kaporsyento. Ang wala sa linggo, basta kapadayon lang pangalaga, dugaman mo na sa Ginoo. Ako lang ang bago kayo na, one day, ining attendance nyo, history na lang ni. Right. Basta ang importante, hindi lang maguntat pagpangalagan. Padayon lang. Bisan anong problema, hindi lang maguntat pangalagan, amo nang committed nga tao. May masuya sa imo, may malainan na buot, may naglaing buot sa imo, may nagkotso-kotso sa imo, may nagpakanubo sa imo, may nagsuya sa imo. Sige lang, padayon lang. Just be committed to that. Amo nang lahin mo sa inyo, pastor, paistorya mo ni siguro sa mga kasakitan nga nagyan sa ministry guro, habol ang talon mo, basa pa mo. Naintindihan niyo po ito sa lingon? Ha? Do para sa balasang duha mag-classmate, si Juan at si Pedro. Nalatuyo na nga mo. Istorya ka na. Si Juan at si Pedro, manggod sa maestra. Pedro, tindog, math. Subject nila math. 1 plus 1, Pedro. Siling ni Juan. 2. Page 2. Siya 2, ma'am. Bao, ikaw, Juan, tudlo, agad kay Pedro, ha? Juan, ikaw naman. Pungko, Pedro. Juan, 2 plus 2. Nabalos man si Pedro. Siling ni Pedro. Siling niya. 4. Siling ni Juan. 4 ba? Bao, Pedro, ikaw man, ha? Tudlo ka man, ha? Liwat, Pedro. 3 plus 3. Sino naman? 6. 6, ma'am! Ikaw, Pedro. Okay. Sa sunod, ha, may magtudlo pa galing sa inyo. Okay. Filioron ko, ha? Juan, tindog! Tindog, liwat si Juan. Hindi ko misido ilang may sabi, natuduhan na yung sila mong Juan! 4 plus 4. Si Pedro, hindi kulbaan na sa mga Juan. Magtudlo sa number. Magtudlo kung ano game. Siling na to kay Pedro. Natakot-takot lang na sa 7. Takot-takot lang na sa 7. Nga to alya, ma'am! Amen. Amen. Naintindihan mo man. Naintindihan. Takot-takot sa 7, kundi ano? Tualya. Ang nakuna ko sa tualya nung pagin, habol. Amen. Istoryahon mo na si Pastor Ronel sa kasakitan ng kabudlayan niya. Isang habol guro dalon mo. Mabasag yapon sa niya luha.
ang luha sini nga naula di sa inyo for 22 years. Right. Amen. Ha? Pero lang daw because of commitment. Ano siya? Aragya po. Lantawan yung iba niya membro, pila lang di katuig, wala na. Why? Because they do not have commitment. Right. Pero inyo, pastor, aragya po. Amen. Ha? May offering kag sa wala. Ara ka mo kag sa wala. Amen. Gapabilin sila gyapon. Amen. Ha? Awayon man sa ni Mama Maricel kag hindi. Ara gyapon. Normal man na kay kami ni Mrs. ka ba isay man? Hello? O, sino mag-asawa? Kaglaw ka mo. Sino mag-asawa ni Way Gabaysaw? Kamu, Brad. Way ka mo gabaysaw ni Mrs. mo? Sino itang isa? Permit, ano na, pastor? No, permit na, pastor. So, ang point nato na muli, because of commitment, inabalang nakadesisyon na nga tindugan kung ano ina nga desisyon. Kag wala man sa sala nga tindugan na kay insakto na nga desisyon. Kaya nga itong desisyon sa pagpangalaga sa Ginoo, this is for life na commitment. No? Sa tutungang ba ni Brad Kevin? Ha? Sa grasya sang Dios, maalagad siya sa Ginoo hasta sa kamatayon. Commitment na. No? Ang iban sila nga, pastor, wala lang ko pastor na commit. Kaya wala mo pastor, di pa man masiguro mo. Delikado mga na. But sila ko na, may plano ka. Diba? Amo na hindi ka mag-commit, amo nag-ibang isa. Ako may mga project, wala ka commit. Wala ko pastor, basi papalso kita wala. Actually, when we say commitment, it has a responsibility. May dala nga responsibilidad. Okay? Kagdami kung may commitment ka, ma-motivate ka, katintugan mo commitment mo. Ma-push ka. Nga may himuon ka para matuman ang commitment mo. Kaya kung kaisa kung wala ka commitment, mapaisisi ka lang, huwag magpaya nag-commit. Di ba? Huwag magpaya nag-commit. Kita nyo? So wala sang responsible mindedness. Okay? Now, commitment to sacrifice, commitment to serve, commitment to stabilize the people of God. By all means, gusto niya na mabuligan ang membro. Maraming padala si Timothy, bisan tinanglago niya upod. Hello? Sige, pero Timothy, bisan mag-isahanon ko. No? Tim, bisan mag-isahanon ko, Tim. Sige lang, balikilan ko sila. Kaya gusto ko makita, mabalaan niya sila, mastabilize sa pagtungo sa Ginoo. Maligon sila. No? Sa grasya sa Diyos, kaya ni, bisan niya isahanon. Amen. Amen. Oh. Amo niyang kumitat niya tao, bisan niya isahanon, fight. Yeah. Amen. Ang iba nakasanding sa barkada. Kung hindi ang barkada yan, hindi man siya. Pasok nila ko rin si papasok, iwain man si no? Si Brad. Hindi ako na, bisan isa ka lang niya. Kung committed ka, bisan isa ka lang niya. You see? Ako dumduman ko pa sa una, bisan na isahanon ko, pag tayo may inuguha sa soul winning, magbako. Kapag tayo na time, ang una nga mga worker, wala na nila, napangbayaan ko na sila. Pastor Ronel, no? May worker kami na agulang na, 60 plus, pero ang hambal niya, pastor, isang 60 plus bala ako, mamatyaga mo yan, pastor daw, 18 lang ko yan. Dilig ko, Brad, pamatyagan mo lang na, kung hulag ko, 68 lang yan. Isa talaga sa nalabit sa pastor, ulat ako!
buli na lang sa lakyan, dalaga sa nabitbit na lang sapato siya. Kaya kung daan, pag time lakat na yan. Bayaan na ka. You see? Oo. Kita nyo na. Natuyo na doon, mas tabilay sa membro. Yeah! Okay? Ang membro, mag-mature. Nga, bisan bayaan mo, kaya niya naman ito. Ako na ganiting uhaan nyo, labi na kamo nga mga dugay-dugay na. No? Dapat kamo naman ang kapapag-un sa iban. Kamo naman ang magbulig sa iban. Eh? Hindi ba siling ko ito kaina nga, sobra na 20 anyos, tapos malaing gyapon ang buot? Nga daw wala na, no? Kinahatagan ni pastor attention. Kadugay-dugay na sa imo. Kadamo-damo sa ginatipan na sa pastor na bago. Amen? Amen. Ginatos ang ginaatipan. Ikaw na dapat magbulig atipan. Kaya ginahimo sa pastor, papag-unon ka mo para mabuligan siya na ang iban, mapapag-un man, bagay sa imo. Amen. You see? Oh, but it takes commitment. Right. Kaya ni hapos mong patubo ka sa membro. Right. No? Correct? It takes years. Nami lang iya, kung makasugata ka sa membro, na perte ka, interesado. Amen. No? Pag ang membro perte ka interesado, dali na magtuko. Kung makakita ka gano'n na ginhawa mo ng kapilit, na daw lampusan mo na sa Biblia. No? Ayawan ka. No? Nami kung interesado. Amen. Kaya pag interesado na, dali na magtubo. Amen. Pero kung makasugata ka sa ginawa mo lang kapilit, lugayan kasi na. Ayawan kasi na. Pero sige lang, dira na mabala ng commitment Sige lang. Hindi ka naman matrasan na kaya mong trabaho ta. Right. Amen. You see? Pero ang suggestion ko sa inyo is that, ang exhortation ko sa inyo ang uni, pamati ko sa Mayo, tinguhaan nyo na mag-grow ka mo. Ma-establishar ka mo. Para mabuligan nyo ng inyong pastor. Because, kung ma-stabilize ka mo, dira lang na ang pastor, makaangkon confidence, no? About sa inyo standing. Yes. Masaling ka na. Number 3. Amen. Dali na lang. Tapos sa tala yun. Amen. Amen? Okay ba ka mo? Kaya pa? Amen. Kaya pa sa mata? Amen. Oh, ako wala nangapi ko. Wala ko ga pangapi, pero nangapi ko. Kalagsa lang ko ga pangapi. Pero nangapi ko, ngayon ko ba sa isang nagawali ko, brakaro, matulugan ako. Hello? Ito, grabing epekto ho. Amen. Amen. Mga muni daw malawig-lawig ini. Amen. Manog alas 4 na. Duha naman lang kapuntos. Number 1, the pastor's heart is a concerned heart. The pastor's heart is a committed heart. And the pastor's heart should be a comforted heart. Amen. Verses 6 to 9, ano nga ba sa Bible? But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us as we also to see you. Therefore, brethren, ano ko no? We were comforted over you in all our affliction and distress by your faith. Kaya, no? A comforted heart. Ang opposite sa comforted, ano nga eh? Ha? Discomforted. Kung sa likod wala kalinong. Di ba? Maggamot.
masubok. Ang comforted niya nga tagipusoon, may kalinong na. May kalipay na. Amen? Amen. Usually kung may patay, hindi bala ang usual na feeling isang namatyan, nasubuan sila. Right. Ano ang aton mga greetings? Ang aton, tawag sila? Words of comfort? Di ba lang? Words of comfort? No? May the strength and comfort of God be upon you on your heart. Basta mo na. Amen. Strength and comfort. Amen. So dali, nakita natin niya, ang comfort sa alagad sa Diyos, makuha na siya, una, sa presensya sa Diyos. Right. Look at sa verse 8. For now we live if ye stand fast in the Lord. Nagakabuhi kita, magtindog kita, malig-on, madasig sa Diyos. Ano po silingon? Nakita ni Paul na ang comfort niya ara sa presensya sa Diyos. Amen. In 2 Timothy, okay, kindly, sunod mo lang ng book, no? 1 Timothy, 2 Timothy, chapter 4, gin-express dire ni Pablo ang comfort, ang kalinong, ang assurance na ara sa presensya sa Diyos. Ara na, 2 Timothy chapter 4, verses 16 to 18. Ano nga ba ni Pablo? At my first answer, ano ko no? No man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Ano ko no? Nag-abot ang isa kation. Naging pabayan si Pablo, wala may nagtindog upod sa iya. Gaisahanon lang siya. Yan ang indugan para sa Diyos. Look at verse 18. 17. Notwithstanding, ano ko na? The Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Amen. He has comfort in the presence of God. Nasiling niya, bayaan man ko sa tanan, kabalo ko ng Diyos hindi magbaya sa akon. Bisan niya isahanon ko, ang Diyos upod ko, wala ako, ginapabayaan sa Diyos. That will bring comfort. Amen. May mga tiniyon yung kaisahanon ka na lang. Don't despair. Be comforted. As long as you're standing for the Lord will stand with us. The Lord will stand with us. Ang Diyos manindugan upod sa aton. Amen? Natindihan nyo? Okay? So, hindi ba lang makahatag sa aton comfort? Nakabalo kita nga ang Diyos upod ta. In Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Okay? Verse number 9. Ano nga ba sa verse 9? Have not I commanded thee? Ano? Be strong and of a good courage. Be not afraid. Neither be thou dismayed. Or another word, sini? No? Neither be thou dismayed. Be comforted. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Amen. Mati. Sila nga, hindi ka mo madismaya. Ha? Be comforted. Why?
Sila nga ang Diyos, upod sa aton bisan tingin kita. Psalm 23. Sino ka memorize ang Psalm 23? Verse number 4. Yeah, though I walk through the valley of the shadows of death, ano mo no? I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Amen. Ha? They comfort me. Amen. Oh, amen? Amen. Siling niya, bisan sa landong sa kamatayon. Amo na malumdong sa kamatayon, hindi tayo dapat magsalasala. Ang iba niya, no? Hadlo ka mapatay. Hadlo ka mapatay. No? Ano pa pati paluyan? Mapaluyan na lang. Basik pa lang niya. No? Ipatawag si Maureen. Ipatay na to si Maureen. Ha? Sino si Bileng? Ha? Oh. Sino to? Nakilala mo kasurwano to? Why? Oh. Tamo. Dalawa yung baptista, bangon sa kamatayon, kasalasala, hindi ka nakabalo sa kamaturan. May nakabalo ang kamatayon, kadalagan. Ha? Ano yung bisa sa kamatayon, kablaya? Malipayon kita ya. Amen. No? Sa katinga-tinga kita ya kayubo. Oh, hindi may nag-imin. Malano gidya, obvious gidya nga hadlo ka nga mapatay. Amen. Ang taong nang palayo ka lang. Pumulya lang ka. Pumulya lang. Nung unang kapurya, panahon na. Ha? Kita ya, welcome sa aton. Welcome ang kamatayon sa aton. Ano na pugong na lang sa aton iya? Pamilya takagbuluhaton sa Ginoo mo. Amen? Ha? Ang pila mo na yung balon si misis mo, kung pasugtan lang yan sa Ginoo, kung ako lang yung pagustuhan, gusto ko niya mapulik sa langit. No? Kung sila yung kayo misis, kung mapatay ako, pata-pata ka pa, maanak ka lang iwan. No? Paturungan niya ko na yung matakag. No? Kabalo ka mo. Siling isang pulong sa Diyos. To be present with the Lord, which is far better. Philippians 1:23. Kung sino ko lang kulong pasultan, gusto ko na mag-upo sa Ginoo, which is far better. Wala na sakit sa tuhod. Wala na sakit sa hawak. Ha? Amen. Wala na sakit sa kidney. Wala na sakit sa heart. Right. Wala na sakit sa ulo. Right. Amen. Ha? Amen. Sino may sakit ulo ni sa inyo? Ha? Sa langit wala na. No more sorrow. No more pain. Amen. No more crying. No more sickness. Amen. Hindi ka na magpalibog. Hindi ka na magpalibog sa lotion. Right. Sa shampoo. Right. Sa cologne. Amen. Hindi ka na magpalibog sa tawas. Right. Baratuhon ng tawas po effective na. Right. Sa mga may edad na, hindi ka na magproblema sa losartan ng amlodipin. Right. Sa efficacent oil kag how di arko. Balanyos! Amen. Hindi na yung importante na yung ano, bisan wala na yung sampu-sampu, bisan wala na yung kulon-kulon, basta may losartan lang. Ang may efficacent oil, no, pamanyo sa adoy. Isa lang yun, wala na nato. Yan. Hindi ito naglukan akong mapatay. Huwag mo gahampal na maghiligong kita, ha? Tulat-undang panahon na kuhaon ka sa Diyos.
Ang punto lang, dapat excited ka, bisan sa kamatayan. Iban yung mga tumuluwa, bigay. Yung mga katoliko, mga nagyapon na doon, bukan, mapatay. Yung ako, palayo lang. Palayo. Ha? Ang mga pamatanon nga in love, ano ba lang hindi gusto nga, hindi lang pastor eh. Mapakasarbak ni sa puto eh. Ha? Ma-entra ka pa sa, no, kung engage mo, ano gani? Engagement? Ring. Kung kaslon ka mo, ano na gani? Wedding? Ring, hindi welding ring. Yan. Ibalik, anak ko, welding ring. Pagkatapos ninyo kasal, anong sunod? Sufferings. Di ba, interma ka muna? Kung galain ang buot sa isa-isa, kag pinais ka mo kung wala rason, anong tawag sina? Tiriring. Hindi pala kung sa mga kasawa nung ay ka namu, magbaisay. Naabot lang na mo yan sa ano? Tiriring. Sa langit wala na nga yan. Ay, bago nyo lang ma-realize? Bago nyo lang na-realize? Comfort. Ang comfort natin sa presensya sa Diyos. Dahil may comfort man kita with the people of God. Natandiri sila niya. Natandiri lang. Ano ang badiri? Sila niya sa verse 6, but now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith. Ang charity. Sila niya nagsungkit siya. Yung maayong nga balita. Yan po sa lingon. Gatubo sila sa pagtuo kag paghigugma. Kag sila niya, Paul, ginatungtong dagit nila pirme. Yan gusto nila makita ka. Katulad na gusto namon makita ka. Hello? Marami ang comfort sa katawan sa Diyos sa muni. Pag makita namon, gatubo ka mo sa pagtuo kag pagpalangga sa Diyos. Kag pagpalangga sa alagad sa Diyos. Excited sila na makita si Pablo. Pero hindi nila ginahambal. Kung wala si Pablo, wala kami kadangat sa kaluwasan. Kung wala siya nagwali sa amon, wala kami kadangat sa kaluwasan. Kung wala niya kami gintudloan sa pulong sa Diyos. Ulipon gyapon kami sa sala nga pagtudlo. Ulipon gyapon kami sa sala nga paggabuhi. Ulipon gyapon kami sa kasalanan sining kalibutan. Right now, may paglaong kami. Salamat sa alagad sa Diyos. Naging gamit sa Ginoo. Nabisan sa kabudlayan. Bisan pag-ingabot sa iya. Bisan na tunga sa kamatayon. Wala siya nag-atras. Hasta na nakalambot sa amon ang pulong sa Diyos. Amen. You see? Amen. Pinatungtong nila pero may ginahambal nila kay Timothy. Timothy, no? Pasalamat igamit ni Paul. Siya ginamit sa Ginoo. Amen? Amo na kamo diri tumtuman yung permi inyo pastor. Amen. What if kung si Pastor Ronel why di nagkanto? What if kung nagpabilin sila sa Concepcion? What if kung wala niya ginbatas ang kabudayan di? Ha? Where are you now? Where are you now? Nanyo? Source ka mo sa comfort sa alagad sa Diyos. Inang inyo pagtuo sa Diyos at pagpalangga sa Diyos at sa alagad sa Ginoo. Inang kung may blessing ka mo, dumdum nyo si pastor. Amen. Ha? Nagtapas na mo sa saging, kaging paluto nyo. No? Ano nga ginang sa una-una? Sa una, gitbala ka sinipik. Hindi ka muli magdalas ang kimay. Yan ang sa uli-uli, higit pala. Nagdagmay. Ang pasoro, nagtapas ka mo na. Ay, pasoro.
Kung hindi lang kami nahuyag na may hapoy sa imo balik ko. Dala nyo the best sa Ginoo. Pastor, may blessing, Pastor. Amen. Pastor, nakahapit kami sa grocery, Pastor. Dumduman ka naman, Pastor. Ari, Pastor, isa kakilong ng grapes. So, ang iba sa inyo doon naghihipos na. Ako nagkaripay sa nalagad sa Ginoo. Comfort siya na. Ay, salamat. Pamatuod na nag-grow ka mo. Nagtubo na ka mo. Ano nang isa sang comfort sa amon? Amen. Kaya kung wala na, hindi manamon kung siningon, pwede mo mag-grow. Amen? Ang isa sang comfort namon, yung may mga membro nga nagtubo na sa pagtuo kang katuo na magpalangga sa Diyos, sa simbahan sa Diyos, sa alagad sa Diyos. Amen. Amen. No? Kung nalipay ko sa church sa Ahoy kay inadumdum nilang amon mga special days. Amen. Mga bata pag mag-birthday. Amen. Kung nalipay-lipay mga bata kung birthday nila. Amen. Kung daw layo-layo na nga, layo-layo pag gani sila yung layo pa kung makakinansya pa. mga bata, ay bata nila, kaya kung mag-birthday sila, ginalabgifan sa mga membro. Amen. May mga regalo, kag may cash nga ginahatag sa ila. Kung lapit na lang. Lapit na lang. Yung comfort na mo na. Amen. Nga hindi lang kami nga pastor ang impalangga sa membro, kundi pati amon pamilya. Amen. Ha? Oh, lali na lang birthday ni Mama Rachel. Amen. Dala ka mo din. Ang ganong yun. Dala mo din, ihawan. Huwayin may nagkakay mo. Amen. Amen? Hindi lang si pastor inyo palanggaon, pati pamilya niya. Amen. Ikabalo ka mo kung may mag-backslide na si Mama Rachel, sabi niyo, may pastoronel pa. Ha? Do you think makapag-ilin pa si Pastor Ronel? Kung bayaan siya ni Mama Rachel, diborsyohan siya. Hello? Ako lang kung isa ang sa mga simbahan, yung pastor lang ang inatalutangon sa membro. Si pastor ya okay na sa akon. Si Mrs. siya ya. No. Amen. Masakit na sa pastor na siya lang yung palanggaon mo. Mrs. siya, hindi. Inaano ka mo yan? Hello? Di, paano makomfort ang pastor? Kung katubo pagtuon nyo, pagpalangga nyo sa Diyos. Amen. Ga-involve ka mo sa ministry. Ga-support ka mo sa ministry. Ga-salom ka mo sa ministry. Ga-sacrifice ka mo para sa ministry. Ups and downs sa ministry, ara ka mo. Amen. Amen. Comfort na sa pastor. May mga membro nga katulad na sila. Amen. Comfort in the presence of God. Comfort, no, from the people of God. Comfort from the principle of God. Amen. In 1 Thessalonians chapter 4 verse number 18, ano nga balda? Wherefore, comfort one another with these words. Amen. Ano nga words na pulong sa Diyos sa pagbalik sa Ginoo? Amen. Boss sa likod, pag nagbasa ka Bible, makomfort ka. Right. Hatagan sa Biblia sabat ang mga questions na to. Right. Makita na doon ang kabaturan sa pulong sa Diyos. Amen. So, ibasa Bible. Basta. Kaya may comfort sa pulong sa Diyos. Ha? Hello. Lastly. Amen. Last na. Tapos na na.
Okay? The pastor's heart at the end times, it should be a concerned heart, a committed heart, a comforted heart, and lastly, a compassionate heart. Amen. A compassionate heart. Verse 10. Look at verse 10. Night and day praying exceeding that ye might see your face, and might perfect that which is lacking in your faith. Now God Himself and our Father, and our Lord Jesus Christ direct our way unto you, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you. Kita nyo na? The Lord make you increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. Sinong example? Si Paul. Naginambal niya diri, nga sila niya, magdugang kag magbugana kamo sa paghigugma sa isa kag isa, kag sa tanan nga tao, katulad kami sa inyo. Nga ang buong silingon ni Pablo, siya ang example when it comes sa paghigugma sa Diyos, sa katauhan sa Diyos, kag even sa mga tao nga wala pa sa Diyos. Amen. You see? Naintindihan nyo? Balaan nyo, hindi kita makapadunggay kung ang aton pagkabuhi kulang sa paghigugma. Mag-ring mo na? Ha? Sa pangasawahay, sa anuman na relasyon, pag wala na gugma, hindi na magdugay. Bad boy, kung wala ka na, madulaan ka ng gugma towards kay misis mo. Sila nga, bulagay na ta. Huwag naging gapitik ang kakipusoon ko sa inyo. Mangkutay ng mga nagbulagay. Anong bulagay ka mo? Huwag naging pastor, bisang gamay lang ang pitik. Wala ka naging. Wala nang gugma. Okay? Pero mientras tantong bugmara, salubon mo na yan. Right. Amen. Lantawa si Kristo. Bangon sa iya pagpalakra sa aton, ginsalong niya kita. Hinatagay ang kabuhi niya. Huwag sa nangiling mapatay. Para pamatud-an ang iya pagpalakra sa aton. Di ba naman balya? Romans 5:8. But God commendeth His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Ginpamatudan sa Dios bisan sa kamatayon, ginpamatudan niya nga palangga ya kita. Buot silingon, bisan kamatayon at tubangon tagaya, kung ara ang gugma nato sa Dios. Amen. Ha? Kag by the grace of God, ato na ipangamuyo gid nga gugma ta sa Ginoo mag-grow. Ang gugma ta sa simbahan sa Dios mag-grow. Ang gugma ta sa kalagsang tao mag-grow. Ang gugma ta sa aton pamilya mag-grow. Mga mana, i-pray ta nga ang gugma ta sa aton asawa mag-grow. Kaya ang tendency na samtang kadugay, natatakan. Tuwa hindi. Amo na po nilita na pag-inorture. Amo na nga, pag-abot na, pag mag-edad na, no? Kalabanan nga kaguba sa third party ang relasyon. Ara na sa mga edad nga 50, pababaw. Na-notice nyo? Kalabanan nila na. No? Kaya man, kalabanan si Mrs. gapagulang na eh. O gaminupos na.
Isang lalaki, mangita. Ano? Tuloy isang may naka-inchit, di ba? Hindi, lantawan yung malatira ng mga Panginoon. Right. Amo na kita, hindi kita na-exempted. Amo na kita kinalanon i-pray tagit iya, Lord, buligin nga mag-grow yung magpalangga ko sa asawa ko. Nga ma-maintain nga siya ang pinakagwapa para sa akin. Pinaka-sexy para sa akin. Ha? Bisan daw drum na iya, panulong mo, sexy lang ginako. Amen? Hindi pala. Kaya ang definition nyo, atis ang sexy, lain eh. Muna eh. Di ba? Beauty is in the eye of the beholder. Series ang isa, beauty is in the eye of the tiger. Naintindihan yung moto silingon? I-pray na. Kamuman yung mga asawa, i-pray nyo, Lord, samtang edad kami, buligi ko mag-grow ang pagpalangga ko sa akong bana. Napanulo ko sa iya, siya gyapon ang pinakagwapo. Yung tao na siningalimutan. Amen? Bisan wala ng ipon. Right. Bisan wala ng buhok. Amen. Nuwamalan ako, madula ang buhok, o magputi ang buhok. Pastor Ronald Guro, magputi lang yung buhok, pero akong tuhagin daw, tuhagin ito. Magputi at madula. Ha? Ito nga, inaprihan na eh, naginahungon na. Amen. Kaya kung hindi nyo na i-pray, idamog na sa guwaho, mga napugati. Oh, sinigilahuay pa. Damo sa gwa napugati na. Right. Damo na mga panulay. Right. Ha? Pero ang ina-pray mo yung magkakugma mo sa partner mo. Bisan labay-labayan ka pa. Brad, bisan labay-labayan ka pa na isang gapugati niya sa katiho. O, kapos na kapunda. O, sa una, ulunan lang na yung may punda. Subungin na kapitado ng isang tao, pati punda, tubusan niya sa mga kababainan mo, pati punda, isuksok. So, Tama! tapos ang nagkikitibig lang, nabarka ko. Damo na sa guwa, hindi lang. Right. Tapos yung mga babae, sa guwa na, damo na gwapo. Right. Hindi mo ba naman nila yung gwapo sila, pero pinakagwapong bana mo. Mga asawa doon ay nag-email, how? Oh. I am not kidding. Right. Tuhod na inaprehan na eh. No? Ginapangamiwan na. Right. Huwag ka mo kabalo. Bisan 70 anyos na, gapangimunay pa. Hindi ko magsiling kay kulang na kamo, wala gapangimunay. Ay, tulak-tulak po ito sa kayo nga. Ang mata ko ito kayo nagaway ni Galing. Pagkabudlay balas ang mga tigulang kung magpangimunay. Right. Kabudlay paumpawan. Ang mga bata, mapahumpahog mo pa. Mahatagan mo lang yung dulce, ayos na. Pero mga tigulang hindi. Budlay. Lalo niya ang gugma sa mga tigulang. Daw iging yung nagkakama. Bisa na lumos ang tikwa. Makapiyot yun. Love God. Love the Church of God. Love the unsaved. Love your family. Amen. Ang pastor muna, nalipay kami nga makita nga ang pamilya bungos malipayon. Makita ang paghigugma sa sulod sa balay. Nami, bisan wala na kamong ipon, ka-holding hands siya po wala. Sa Sarah, one time, paglakad ko, daw picturean ko mo. Hindi alang-alang ba lang?
kita ko duha ka tigulang, siguro mga edad lapit 80 taon, bukay ng mga buhok, medyo gatiko na, wala mo na sa gulang na, medyo mo na, ruga mo yatay sila ng duha galakad sa higan. Amen. Ang lalaki gyapon ang sa danger side. Ito isa mong gulang ng iba ng babae na sa danger side, ang lalaki na sa safe side. Mong bahala mapangguan ka na. Ha? Grabe siling ko, wow! Way lang ko kaano nga, no? Nami picturean kang i-post pala. Nga amo ni dapat ho, isang gatiko ng taludtod, bukay ng buhok, kulang ng ngipon, pero sweet gyapon. Amen. Kasi, kisang kalibutan niya, ang definition nila sa gugma, kung bataon pa mo, na kung bataon kita mo, labi na ko nga pangaluyan pa lang, madala chocolate, madala roses, no? Dito mo lang na kinuha sa patyo. Dinantayan paglubong. Yan pamili-pili lang ka. Islan ang ngalan, isend niya with heartfelt sympathy, in Islan sa I love you. Ha? Pero kung magulang na, diba? Amo na isa ang mga baye. Kung dami man na mga ladies, nga isa i-remind nyo man kami. Isa si Miso ni Salina, sa una, dalaan mo ako chocolate, dalaan mo rose. Kung na nga kada anniversary namon, na anhang mo ginasang mulak, hindi halin sa patsyuha. Na gastuhan gina ka, no, nami. Tapos may regalo. Amen. Amen. Kung mag-birthday siya, isa masaling mo, busong una. Dapat ma-maintain. Lipay kami makitang pamilya nga intact. Haragog ma sa Diyos. Amen. Si tatay, si nanay, kabataan, harap, no? Isa. Ayos? Unang heart sa pastor. A concerned heart. A committed heart. Number 3. Ha? A comforted heart. And lastly, a compassionate heart. Lapit na lang mabalik ang Ginoo. Tinguhaan ta na ugdan ta ang alagad sa Dios. And magparihas kita sa tagipusoon sa iya. Samtang ginapaabot naton excited na magbalik ang Diyos. Maabtan niya kita nga ang heart ta parihas ang heart sa alagad sa Dios. Loving Lord, Heavenly Father,